Parati nating naririnig ang kasabihang money can't buy happiness. Oo, may point naman. Pero aminin natin, parang may kulang. Kung may sakit ang magulang mo at wala kang pambayad, kung pagod at stress ka araw-araw kakahabol ng bills, kung wala kang oras para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay, o kung hindi mo na nagagawa ang passion mo dahil sagsag ka sa trabaho, doon mo mararamdaman na mahalaga pala ang pera. Maraming mahahalagang bagay ang nabibili ng pera at yun ang nagbibigay ng katahimikan at ng chance na maging masaya. Hindi luho ang usapan dito. Hindi ito tungkol sa pagyayabang, kundi buhay pang araw-araw mismo. Hindi para magpasikat, kundi para huminga ng maluwag. Hindi binibili ng pera ang tunay na happiness, pero binibili nito ang healthcare, ang oras, ang katahimikan ng isip at ang seguridad ng pamilya. At kapag wala ka ng mga yan, bes, kahit gaano ka ka-positive, kahit gaano ka ka-motivated, mahirap maging masaya. Pero ito ang tanong, bakit nga ba marami pa ring tao ang hindi masaya kahit mayayaman na? Una, pera lang ang hinabol, hindi purpose. Kapag ang goal mo ay gusto ko lang yumaman, pag nakuha mo na ang pera, ano na? Walang pinupuntahan. Walang dahilan bakit kagigising araw-araw. Purpose ang nagbibigay ng meaning sa pera. Kung wala yan, kahit milyon pa ang hawak mo, may kulang pa rin. Pangalawa, pera ang ginawang sukatan ng self-worth. Magkano ka? Anong kotse mo? Saan ka nag-travel? Anong bahay mo? Kapag nawala ang pera, gumuho rin ang sarili nila. Hindi kasi nila na-build ang sarili nila maliban sa yaman. Pangatlo, pera ang ginawang panakip ng sugat. May mga sugat na hindi ginagamot ng pera. Childhood trauma, broken relationships, loneliness, insecurity. Kaya kahit dumami ang pera, mas lumalakas lang ang ingay sa loob ng ulo nila. Pang-apat, pera ang naging amo, hindi instrumento. Imbis na sila ang may hawak ng pera, ang pera ang may hawak sa kanila. Takot mawalan, takot bumagal, takot mapag-iwanan, kaya wala ring pahinga, wala pa ring kapayapaan. At panghuli bes, pera lang ang nagdagdag, hindi ang kakayahang magmahal, magbigay, at makontento. Ito ang totoo. Money amplifies who you already are. Kung mabait ka, mas marami kang matutulungan. Kung mapagdigay ka, mas malawak ang maaabot mo. Imagine mo, bes, kung ngayon pa lang, kahit limitado ang pera mo, may kabutihan ka na sa puso, ano pa kaya kung mas may kakayanan ka na? Pero, sa kabilang banda, kung masama na ang ugali ng isang tao, pasasamain pa nito ng pera. Kaya hindi totoo na money doesn't buy happiness. Mas tama sigurong sabihin, hindi sapat ang pera kung wala kang purpose. At dito, malinaw dapat tayo. Ang pera, bumibili ng oras. Hindi mo kailangang magpakamatay sa overtime araw-araw. Pwede kang mag-hire ng tao para sa mga trabahong hindi mo na kailangang ikaw pa ang gumawa. Para yung oras mo, maibigay mo sa mga mahal mo sa buhay, sa passion mo, o minsan, sa pahinga lang. Pwede kang mag-travel kasama ang buong pamilya para mag-create ng memories. Hindi lang pictures pang sokmed ha, kundi masasayang alaala na habang buhay. Isali na rin natin to. Kung bibili ka ng magandang sasakyan, sa iba, luho lang yan. Pero kung ang purpose mo ay para hindi na magbas ang mga magulang mo kapag may lakad, para komportable at hindi na sila mahirapan, bes, hindi ba ultimate fulfillment yon? At mahalaga ring isa puso at isip, kapag may pera ka, mas kaya mong makatulong sa mas maraming tao. Katipid, ang sinasabi natin, hindi ka yumayaman para magyabang. Yumayaman ka para sa freedom and peace of mind na dala nito. Kapag meron ka nito, mas lumalawak ang espasyo mo para maging mabuting tao. Hindi natin sinasabing pera lang ang batayan para maging mabuti, pero the reality is, mas pinapa-intense ng pera kung ano na ang kabutihang meron ang isang tao. Okay,
So sige, gets na natin. Malaki ang role ng pera sa purpose natin sa buhay. Pero ito na, paano nga ba maging mayaman? Hindi ba swerte-swerte lang yan? Hindi ba para lang yan sa mayayaman na? Sa mga may minanang yaman mula pa sa mga magulang? O di kaya ay para lang sa mga nakapag-aral sa magagandang eskwelahan? O baka iniisip mo nga rin ngayon, hindi para sa akin ang pagyaman. Isa lang ang sagot dyan, Bes. Paano maging mayaman? Mindset. Lahat ng pagyaman, nagsisimula muna sa paniniwala na posible. Hindi agad pera, hindi agad negosyo, hindi agad oportunidad. Maniwala ka muna. Maniwala kang may kakayahan ka, pwede ka pang matuto, pwede ka pang magbago. Pwede kang gumawa ng mas mabuti. Parang sinasabi sa Think and Grow Rich, ang iniisip mo araw-araw, iyon ang unti-unting nagiging direksyon mo sa buhay. Kung puro takot, kakulangan, at kung ang iniisip mo'y hanggang dito na lang ako, doon ka talaga dadalhin ng buhay. Pero kung sisimulan mong isipin na may kaya ka pang gawin, may halaga ang ginagawa mo, at may dahilan kung bakit gusto mong umangat, dahan-dahan, susunod ang kilos mo. At kapag nagbago ang kilos mo, sumusunod ang resulta. Amazing, di ba? Gawin mo lang ang part mo, resulta ang bahala sa iyo. Hindi agad-agad, hindi agad bukas, hindi magic, pero siguradong may pupuntahan. Bes, ang yaman hindi lang pera. Ito ay kakayahan mong protektahan ang pamilya mo, alagaan ang kalusugan mo, bilhin ng oras para sa mga passion at tao na mahalaga sa iyo. At ang pera ay kakayahang makatulong sa ibang tao. At lahat ng yun, nagsisimula sa isang mindset. Hindi pa tapos ang kwento mo. Marami ka pang kayang gawin. May purpose ang ginagawa mo at may dahilan kung bakit gusto mong umangat.